Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Okay, Luzon, Visayas, and Mindanao, and those watching all over the world, magandang buhay po sa inyo lahat. Ito po ang Politika All the Way, and of course, ako po si Jojo. I always open up the program excitedly with my guests, and by God's grace, laging exciting yung guest ko. So, lagi ako excited. More so now because our guest is a well-accomplished De Campanilla lawyer, no? But more than anything else, he has always been a go-to and a green light public servant. Meaning, siya ay yung talagang nagtatrabaho at may nangyayari, no? Fruitful, especially in Quezon City. But among other things, he also was still the Council of United People Against Corruption, the UPAC, the UPAC, yan. The founder of the Lawyers for Commuters Society, Safety and Protection, the former Quezon City 4th District Councilor, yan, kaya sikat sa Quezon City and especially, and the former LTFRB board member appointed spokesperson and special assistant for legal concerns. So, kasama po natin siya ngayon, my very good friend and a very good friend to many, Attorney Ariel Inton. Yeah. Ariel, Attorney. Good evening sa lahat ng mga viewers mo. Natutuwa lang ako na, we see each other and we've seen each other, we've been together for a long time, and you still look good. You also look good, ha? Kumbaga, age lang yung nadagdag, ha? And then, a little white hair. A little white hair na tinatago ba? Tinatago na lang. Tinatago na lang ng pangitim at pang ano. Pero pagka naalala mo yung mga natin, yung mga past when we were still very young. 80s, early 90s, di ba? Oo nga di ba? Hindi natin akalain na yung mga dancing days natin, hindi na pupunta. Pero we were, ano naman tayo noon, napag-uusapan na naman natin mga issues noon. Pero, yung nag-evolve ka sa gano'n, na dati, puro gimmick, good time with that. Yeah. Return to something serious. Right. Which is good, Yeah, right. Well, actually, ako naman I've always been involved in one, especially with friends like you, that you, every so often, kapag you bring more, kumbaga, a sense of substance to me. Yeah. Pag nagkwentuhan tayo, it's not just about... well, it's mutual. Sa'yo rin. No, but it's good to see you. Good to see you. Ariel, Attorney Inton, you have a lot of hats that you've worn, and you've worn it efficiently. Thank you. Kaya lagi kong binibiro, mga kapolitika, lagi kong binibiro si Atty. Noaro, dapat hindi lang local, dapat mag-national na to Noong pa man But anyway, let's see. The order of the day, pare, now is, gusto ko sanang simulan natin to nung i-segmentize ko. So many things I want to discuss with you, no? One of which is, meron nga tayong tinatawag dito na sa ating justice, you being a lawyer also, no? Meron tayong justice for sale or justice for all na tinatawag. Kasi meron kang napasukan just recently that you're on top of it, yung sa flood control projects. I think it's a civilian group na United Peoples Against Corruption. Yeah, United Peoples Against Corruption. Meron 20 million entrance fee and all these things. Well, maganda, John, tanong mo yan so that we could have it in a proper perspective. Yes. Kasi, yung kaso ng United Peoples Against Corruption, yung mga members noon belonging to a district in Quezon City, ay nag-file ng isang civil case against the congressman, SPM Vargas, then sila Saldico, Speaker Romualdez, DPWH officials. Ang kasong yun, na civil case is based on the civil code for damages.
Kasi nung panahon na yon, a year ago, no? Di ba, yung pumutok tong mga flood control scam, sinasabi ng gobyerno, malapit na masampahan ng kaso. Ganyan pala, hanggang ngayon, nandiyan pa rin sa labas. Ang nakasuhan, hindi yung mga pangalan na lumantad noong mga panahon na yon. No? Ngayon, as a lawyer, nakita ko, etong mga nasalanta ng mga baha, like for instance, wala ng bahay, nagkasakit, na di nakapasok, who will compensate them? Even if the government, yung mga prosecutorial bodies nila, will file plunder cases against these people, na na damage na yung mga tao di ba? So we conceptualize the case. At ito nga, itong upak, doon. So we tried to have a figure, no? So namin, okay, trillion yung nawala, we have a basis here. So we asked for 1 billion pesos. So that's the figure that you came up with? Oo. Representing thousands of people in that district. So let me just cut you very quickly. Ang maganda doon, sinasabi mo, yung case na to, yung Tao money mismo. would be compensating those who were physically damaged. Yung naapektuhan directly damaged. Both physical, mental, stress, and everything. Yes, at saka ang demanda, tao. So civil case, tama? Civil case. Okay. Ngayon, marami nagsasabi, lang bakit hindi criminal? Kasi yung criminal cases, trabaho ng DOJ yan, ng ombudsman, di ba? Criminal cases, they have to file it. Kapag kami nag-file, ganun din. Pa-file din namin sa ombudsman. Di ba? Sa DOJ. So, ang nakita namin, mas madali ma-approve yung civil damages dun sa gross negligence nila. Yan. Ngayon, yung kasong yun, meron na kami isang problema. At ito yung docket fee. Yan yung sinasabing for sale. When we have it computed, 1 billion sa complaint amounts to about 20 million in docket fees. Ano ba yung docket fees? Kasi pag nagsampa ka ng civil case, kailangan mo magbayad ng docket fees. No? Ngayon, may remedy naman dyan sa batas. Ang remedy dyan is kapag ka yung mga magdedemanda ay ma-prove mo at mag-qualify sila as pauper litigants. P-A-U-P-E-R. Hindi pauper mahihirap. litigants. Yan. Hindi pulubi. Yun hindi lang kaya. So, yun ang ginawa namin. Ngayon, nung final namin yan, yung demanda, with that motion, dininay ng court yun in motion. Ang sabi, hindi na daw namin na-prove na pauper sila. We filed the motion for reconsideration, dininay niya. So, hindi pa kami umaabot sa main case. Doon pa lang sa technicalities pa lang. yun sa pagiging pauper litigant. Now, we raised that to the Court of Appeals. On petition for certiorari. Ibig sabihin, challenge namin yung ni judge, yung kanyang pag-deny dun sa amin motion. Ngayon, naglabas na, yung nag-file namin sa Court of Appeals, naglabas naman si judge ng dismissal for lack of jurisdiction kasi hindi nga nakabayad ng docket fees. That was 4 months ago. Hindi yan, I did not come out to the media para i-media yan, wala yan. Etong isa sa respondent, nilabas niya si PM Vargas na, malinis na kami, dismiss na. Wala ka na kaming pananagutan. So, ang sama ng dating ngayon na since co-defendant niya sila Romualdez, sila ko, makikita mo sa mga netizens, bakit ganon? Wala na ba tayong accountability? Wala na bang justice sa Kaya, lumabas ako sa media, sinabi ko, teka, ilagay natin sa tamang perspektiba. Ang tamang dapat na sinabi nila ay yun nga, na-deny yun pagiging pauper litigant namin
at dinismiss dahil hindi nga nabayaran yung docket fee. Walang sinabi yung judge na wala kang kasalanan, wala kang pananagutan, yan, malinis ka na, hindi ka corrupt. Walang ganyan sinabi yung court. Why? Kasi, kumbaga sa basketball, nagra-round robin pa lang eh. Kumbaga sinasabi, ito pwedeng maglaro, ito hindi. Parang ganun. No? Right. Ngayon, nagkataon na, bakit kailangan magbayad ng 20 million? Kasi hindi naman lahat nakapag-file na ng civil case. Yung po kasi, docket fee yun. Talagang, that's a requirement pag nag-file ka ng civil case. No? So, yung ba ay binibiling hustisya? Hindi po. Yun ay yung docket na binabayaran yun doon sa hindi sa husgado mismo, hindi kay judge, hindi kundi ganun ang talaga ang proseso. That is, yung docket fees are also, it's a basis also of how much ang kinukuha mo, di ba? Since 1 billion sa 20 ngayon. Ang tanong, bakit kayo nag-demanda ng 1 billion kung di nyo kayang magbayad? Kasi po, meron nga po tayong remedy. Kaya nga nag-file kami ng pagiging pauper litigant. At yun ngayon, inakyat namin sa Court of Appeals. Kaya hindi totoong natapos na yung kaso. Andyan yung kaso. Buhay na buhay, no? At nasa Court of Appeals. Ang di lang maganda, yung bang narrative nitong mga tao na dinimanda ng upak ay palabasin na malinis na sila. Samantalang wala naman. Maski basahin nila yung order ng husgado, magka-sora-eyes na sila, wala kang makikita doon na sinabi ng hukom na wala na kayong pananagutan. You're scot-free. No, walang ganon. At yun, dapat ganun sana ang paglahad ng narrative. Kaya lang, hindi ngayon. Tuloy, na-bust yung judge. Kawawa naman yung judge na sasabihin na, ano ba to, na maleta ka rin, gano'n. Which is unfair. Because hindi naman yun ang sinabi ni judge na wala na kayong pananagutan. We only disagree on the point na whether kami ay pauper litigant yung mga kliyente ko o hindi. At yun naman, may proseso para kasi hindi naman final yung kanyang order nun. Pwede mo iakyat sa Court of Appeals hanggang Supreme Court. Pero pagka wala talagang bayad kami ng docket fee. At mabuti na lang, Jojo, nandito ka na, pwede magpautang. So, tingin ko, wala kaming magiging problema. Di ba? Pag nagkataon. Kaya lang yun nga, Para sa bayan. Hindi totoong wala ka ng pananagutan, Congressman, dito sa kaso. Saka, ito ay civil case na. Hindi pa dito pinag-uusapan yung criminal aspect dahil yan ay dapat fina-file ng Ombudsman, ng DOJ. Unfortunately, ang mga sinasampa nila ay hindi napangalanan dati. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Looking at it from your perspective, the UPAC is of course the umbrella organization of all this supposed to be nasalanta. Di ba? Sila na you took the cudgels for them, di ba? Saka we interviewed each of the complainants. Hindi to chamba-chamba. Meron talaga silang may retrato, may narrative. At tinest namin yung credibility ng bawat isa dito. So, hindi nila masasabi na politically motivated. I don't care about their politics dun sa distrito nila. No? But what we care about is giving these people access to the courts para dun sa damages. Which is a constitutional right nila. No? Kaya yun yung namin, yung pinaglalaban na. Kaya yun, sana through this show nga, meron tayong makokorek na narrative na ginawa nila, binaluktot nila para dun sa mapapapogi sila. Which is hindi naman ganon. Alam mo, pero actually, maganda pa kayo sinabi mo niyan, attorney, kasi because of what you now revealed, mas makikita ngayon ng mga taong nanonood sa atin. There's actually power to the people. Eksakto nga na
naalala naman yung kasi puro impeachment na lang yun. Right. Na naalala, oy, teka, may flood control pa. Di ba? Ito hindi pa nare-resolve ba? At hindi natin alam kung talagang mare-resolve ba to. Actually, lalabas na naman niya kasi tag-ulan eh. Ayan, paglabas ng at nabinahayan, nag-uumpisa na nagkakaroon na nga ng baha. So, diba? yun ang na huwag ho kayong mag-alala. Hindi po namin lulubayan yung mga yan. Pero maganda, at least may avenue talaga na we can make a difference apart from just going out in the streets na tayo magrarally. We can take everything to court eh. And then people powerize it. Yun ang gawin isang natin. Puntos namin na okay, kung hindi to bakit hindi qualified? Ang dami, yung mga requirements sinabit na namin. Kaya ngayon ang magiging issue sa Court of Appeals. Court of Appeals. And hopefully, we can have it na ma-reverse yun. Anong timeline natin dyan, Ariel? We receive the latest yung kanilang order. May mga pinasasubmit sa amin. Ibig sabihin, gumagalaw. Kaya yung sinasabi nitong mga nila Vargas et al. Na tapos na yung kaso nyo, hindi mo tapos. Hindi, tsaka when ako naman, napunta na sa ibang husgado, sa mas mataas na husgado. Not for anything else. Tama naman yung sinabi mo kanina. Hindi naman, yung technicality does not absolve you from wrongdoing. Technicalities are technicality. Kumbaga may sautangin lang kita siya sa 20 minutes. Basahin nila yung order ng husgado. No? Wala akong makikita doon na inabsolve sila. Kaya nga yung pobre judge na babash dahil sila naglabas ng yung isyong yan. Sinagot ko lang na hindi ho ganyan ang nangyari. Tama naman. Si judge naman, wala naman problema doon ang justice system. Siyempre, yun yung kanyang pananaw. Kaya, is it for sale? Okay, let's not talk about this case. Yun kasi kung for sale, yun marami tayong narinig na ganyan, hukom. But of course, as a lawyer, as an officer of the court, kailangan ma-sway mo yan eh. Kailangan maalis mo yan sa isipan ng tao. Otherwise, impartial na naman. Wala nang pupuntahan yung tao. For justice, di ba? Kumbaga, power against power na lang tayo. Okay. Well, at least we got that straightened out. Yeah. Thank you. Hinihintay na lang natin yung ng Court of Appeals for this. And nalaman din natin na tuloy ito. Tuloy-tuloy pa rin. And you can go to UPAC or other things that can be resolved through through the courts. Sabi nila, DDS yung mga puntaan yung page ng UPAC. Tingnan niyo kung sino inuupakan nila. Okay, let's now go to yung flood control yan. Billion ng budget niyan di ba? And yet nothing happened. Parang walang nangyari, especially lagi sinasabi mo nga yan dyan sa distrito mo o dyan sa may Quezon City, ganun pa rin. Paano sino lang dapat managot? Dapat ba contractors agad tayo? From your perspective as a lawyer, dapat do we go pursue those in government or do we go private? Kasi private sector ang mga contractors. How do we do it? And how do we do it swiftly and efficiently? Well, the problem is so huge na talagang masasabi mo parang sindikato na talaga lahat. Yung sinasabi nila na yung mga congressman, kumbaga wag na tayo magkunyari dito. Yan mga district engineer, yan pumupunta sa mga congressmen para sa mga proyekto sa kanilang distrito. Yung budget, pinag-uusapan sa kongreso. Tapos, syempre, kung meron kang gustong proyekto, kailangan mapabudget mo yan. And then, yung ahensya naman who will implement, kailangan kausapin para dyan. Di ba? And of course, it goes all the way to the president kasi siya ang pipirma nun budget. Yung
yung general appropriations. So, dito sa flood control, ang opinion ko dyan, maraming dapat managot. All the way to the top until now. Ang problema, dito lang nangyayari sa baba, sino mga na-demanda. Diba? Ngayon, yung mga congressmen, mga senador, o mga cabinet secretary na nagsasabi na hindi kami kasama dyan, gano'n. Nasa ng ebidensya nyo. Joe, ikaw ba gagawa ka ng ganyan? You will leave evidence na kasi na kayang-kaya ano? Of course not. Ginagawa pa lang nila yan, alam na nila kung paano lusutan. Di ba? Okay. Okay, that's Diba? a good, Gagawin pa lang yan, they know what to do. Kaya yung, pagka yung mga nagsabi, wala namang ebidensya laban sa akin. Tama yun, pag nasa husgado tayo, kasi prove mo yun. Pero sa konsensya kaya nila, alam naman nila yun. Yun ang hirap baka wala naman silang konsensya. Yun ang problema. Pero yun, hanapan mo yung mga ebidensya. Tama yan, pag nasa husgado tayo, talagang ganyan. We have to prove beyond reasonable doubt yung guilt ng akusado. Di ba? Pero, the truth, hindi naman laging na-prove ng evidence. Di ba? Yung rules of evidence, it's so technical na hindi gano'n na, nakita ko, sabi ni Jojo, siya yung pumatay. Yun ang sinabi mo sa court. Di ba? Yung ba, sapat na? Kahit na alam mo hindi magsisunod si Jojo? Hindi, bakit? You need to testify. So yun yung sinasabi na yung rules of evidence. Alam mo, while we're talking about this, lalong pumapasok sa isip ko na every time sa GAA or every year, every single year, nakikita natin na billion ang project, especially for flood. And then, walang nangyayari. Ang problema dyan, alam na natin na maraming nanakaw, wala naman umaamin. Bakit naman maaamin? Di ba? Mayroong mga nagturo. Yung mga nagturo, andun, kinasuhan, kinulong. Di ba? Ano na mangyayari sa atin dito? Di ba? So, it's really highly politically motivated. Everything. Ito yung panahon na talagang kakampi mo. Kalaban. Yan. Hindi na yun, hindi mo na nakikita yung impartiality. Di ba? Yung mga Quesada, they will, aanoyin nila talaga. Ito naman, it boils down to not accountability. Kahit na yung sinasabi na accountability, pero what if si Sara kaya kakampi pa ni BBM ngayon? Do you think mangyayari to? Di ba? Yeah. So it's politics. So you're saying na is it safe to say parang it is now too much of a systematized parang there's a system to it already na alam na nila from the very beginning up to the damage control na alam na nila yung gagawin nila dyan. Yung pag-insert ng badge, ngayon pagkasabi, hindi, wala naman kaming katulad ng sinasabi nung kampo ni Romualdez. The speaker has nothing to do with DPWH. Hindi niya hawak yung secretary. Ganyan. In theory, oo. Pero speaker ka? Don't you, sa tingin mo, ganun yung dyan, siyempre, well, let's see kung ano sasabihin nung Secretary Bonoan kasi gusto na niyang magsalita rin. Kunin siya ni Boying Remulla na di ba? Na witness. Na state witness. Let's see. Although, I for one, I'm also against that na si Bonoan gawin mong state witness. Ang state witness kasi, i-apply mo sa court. And the court will determine basta hindi siya yung the most guilty. Hindi yung the least guilty. The most guilty, hindi siya. Naturally, hindi siya yung the most guilty.
O somebody else is Somebody is most guilty. Oh, di ba? Okay. Pero may iba pang mga elements doon. Mhm. Yung bang testimony niya hindi ma-prove sa ibang bagay o ibang testimony, Mhm. hindi yung pwedeng, ako gusto kong mag-state witness. O sige, hindi. Ano ba yung sasabihin mo? Kasi yung sasabihin mo, baka meron na kami ebidensya eh. Mhm. Di ba? Mhm. Baka meron ng witness kami dyan na sasabihin mo, hindi ko ka na kailangan. Oo. Pero walang paliwanag yun ngayon doon sa kagustuhan nila na si Bonoan ay maging state witness. In fact, hindi na state witness yun. Hindi. I-apply pa nila sa court yan. Yes, Kasi may demand na eh. Let's see how the court will rule. If Dyan sa the court motion sees nila. that he can be The a court good can deny that. So let's see. So if he stays not kasama siya sa mga kakasuhan, and then if May it is kaso na denied, sila eh. hindi na rin. So hindi siya makukuha. May kaso na siya. May pag kaso na dininay. sila. Magfa-file yata ng motion ang prosecution na gawing state witness, and let us see how the court will decide. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Which brings me now to my next order of the day about this Mariko. Kasi sabi naman nila, di ba may kasabihan nga, it takes two to tango. In this case, it maybe takes a whole group of dancers to choreograph all of this. Now, we have... to choreograph, tama. to choreograph the whole... Lumalabas pagka-dancers natin. Di ba? So, Choreograph. merong yang before all of this pipirmahan ng presidente, so you have the speaker Martin, The Senate President. the Senate President and the Senate President, which brings me to that question kasi to that angle kasi nga yung time na yan, if I remember, if memory serves me right, at that time parang binabato rin na yata nila si Senator si Cheese na parang nagpupunta si Cheese doon. In fact, nagpalabasan sila. Ayun nga sinabi ni Romualdez, di ba? Hindi ako. Si Cheese, saka si Saldico. Di ba? Yun nila. Yun ang nagiging... And then sabi ni Boying dati, ni Ombudsman Boying Remulla, nahihinog na yan. Yung kaso ni Cheese sa ni Joel Villanueva. Tapos ngayon, mukhang nabulok. Hindi na nahinog. Ang sabi ng Ombudsman, hindi kami satisfied sa report ng DOJ. Mag-preliminary investigation ulit tayo kay Senator Joel. Joel. Ang ganda nun. Ang gandang lusot yun. Bakit? Hindi ko naman dinismiss eh. Uulitin lang natin. Mag-iimbestiga kami doon. Hanggang kailan sila mag-iimbestiga. Samantalang dati, sasampan na nila. Tapos pagdating kay Cheese, I don't know if talagang totoong may na-dismiss na sa kaso niya. Pero wala na, nawala na rin. Di ba? So, it's all part of the choreography now. The choreography. Ibang music na. Now they're And putting then, sasabihin nila, walang deal. Okay, sige. Let's pretend that mga tanga kami. Let's just pretend it that way. Okay. Pero, of course, we're not. We know na pinahaba lang yung kay Joel until such time na and then yung kay Cheese, ka lang, bata. Malikot eh. Tingnan natin. Kasi it's all about, the Senate is all about the numbers game, especially now that the impeachment is coming. Impeachment numbers game. Ngayon, parang kinukuha na nila yung, siyempre, di ba, pagdating na ng when it comes to the voting, they need a certain number of senators, di ba, to... yes. Di ba? When it comes to the impeachment. Sa konstitusyon, pag binasa ng karaniwang tao at isalin mo sa Tagalog yan, 2/3 the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. So, ibig sabihin, 2/3 ang lahat ng kasapi ng Senado. Pagka sa ordinary lang, di ba? Madaling intindihin. Pero sabi nila, yung mga abogado, kaya
kumuha kami ng abogasya kasi mahina daw kami sa math. Di ba? Hindi. Iba lang yung math namin. Iba lang yung math. So, andun sabi, hindi na 24 yan, 23 na lang yan. Kasi, nakakulong na si Jinggoy. Hindi, 22 na lang yan. Hindi na natin makita si Bate. Ganyan. Pero meron bang nakalagay sa konstitusyon nun? Di ba? Okay. There is, eto, So what is now clear cut in the Constitution? Ito opinion ko. Natutunan ko to sa professor namin sa statutory construction. Sasabihin ko sino na member ngayon ng prosecution team. Okay. Sabi, verbal legis. If the law is clear, there is no room for interpretation. So kapag klaro yung batas, ano ba interpret mo? Hindi pwede na lahat na lang ng batas, no? Interpret mo. Na otherwise that's judicial legislation. Di ba? So, yun yan. Ngayon sabi nila, hindi naman ganyan yung hindi naman pwedeng hard yung konstitusyon na basta 24. Okay. Pero anong basihan mo? Nandun ba sa konstitusyon yun? I'll give an example. If the Constitution, the premise of the Constitution intended really that the number of 24 can fluctuate, depends then the Constitution could have said so. Example, sa Ligang Batas, sa Judicial Department, in order to declare a law unconstitutional, ganyan, klaro nakalagay doon. Majority of all the members, yung mga justices, who took part in the deliberation. Who took part? 3 words, pare. Doon, nandun. So, klaro. Dito sa impeachment, wala yun who took part. Ang sinabi, all members. So, kailangan ba took part sila doon? Yun nga walang nakalagay. Pero what if they're unable to vote physically? Okay, hindi na sila. Yan. Di ba? Kanto kasi, ang sinasabi nila nakakulong na ganyan, okay, they cannot attend the hearing, assuming. But it doesn't matter. Ang sinabi dun sa pagboto, concurrence of all the members of the two-thirds of concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Wala nakalagay doon that all those senators should attend each and every hearing. Ang importante ay sa pagboto na nila, whether conviction or acquittal. Diba? So, assuming, hypothetically, Jinggoy, nakapagpiyansa siya. So, makaka-attend na siya. Or, nanalo yung kaso ni Bato. Makaka-attend na siya. During that impeachment trial schedule. Di ba sabi na 7 buwan? Sabi nung prosecution, sa 7 buwan to. Yung dating sinasabi ng 1-2 buwan, ngayon 7 buwan na. Ang tagal pa niyan. Paano kung nakapiyansa si Jinggoy? During that, that span of time, pwede ba sabihin ng presiding officer, ay, Senator, hindi ka na pwede, huli ka na. Alright. Kasi gitna na to defense evidence na Hindi niya masasabi yon. Bakit? Because the Constitution says, what matters dun sa 2/3 vote, yung concurrence nila, whether, yun nga, makonvict. Kasi, ang nakalagay doon, no impeachable officer shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. So, yun ang sinasabi natin na premature yung sinasabi yung 22 na lang, 23, dahil paano kung nakaano sila, di ba? Ang importante yung pagboto nila. Pero tamo na, ako naman, on a personal note, enlighten me on this, pare ko. So, let's talk personalities. Si Jinggoy ngayon, if he votes, will it not be considered a valid vote kahit nandyan siya sa ano? Kasi sa kulungan. Oo, kasi pwede mo namang
Okay, ito. ako, Maganda to. kumbaga, pwede ko sabihin, I will vote even if I'm not, kumbaga, just for... Yan yung gusto nga nilang ma-resolve. Oo. Yung bang dalawa, dagdag mo na si Marcoleta kung sakali. Oo. Papayagan nilang bumoto? Yan. Yun nga ang ano. Ngayon, assuming na ang sinabi kasi ng Constitution is wala nga siya yung who took part. Wala rin dun, kumbaga, very simple. Members of the Senate. So hanggat members ka ng Senate, ikaw ay nandun sa bilang na 24. Sinasabi ni Congressman Luistro, wala naman sinabing 24 yung Constitution eh. Meron po. Basahin yung ibang provision. Ang nakalagay sa ibang provision sa Constitution, senators, there will be 24 senators. 24, nandun nakalagay. No? Who will be voted at large. No? 24. So, andun yung bilang ng senador sa 24. Ngayon, pag sinabi, paano po may namatay? Ayan, iba na yun. Ayan, iba na yan. Yan. Yung pagka-permanent yung vacancy, iba yun. Namatay. Nanalong sa ibang posisyon like when Noynoy ran, when he was senator, nanalong presidente. Of course, hindi na siya senador. Di ba? Yeah. Si Alfredo Lim, nanalong mayor ng Manila. Of course, hindi na siya senador. Yun, talagang iikli ngayon yun. Magkukonti all members. Pero ngayon, yung example ko, what kung nakapagpiyansa? What kung nanalo yun kaso na final ni Bato sa Supreme Court at sinabi na talagang dadaan ka sa proseso sa local court, etc. etc. No? So, at yun nangyari yun during the impeachment trial na. You mean to say, hindi sila pwedeng mag-participate at bumoto? Yan ang sinasabi na senador pa rin sila. Alam mo, kaya ako natatawa kasi dyan na naman pumasok yung sinabi mo na the adage that goes, kaming mga abogado. Iba yung math. Iba yung math namin. Kasi it can go either way. Di ba? Iba yung math. It could be 24 physically present or 24 basta the numbers are there. Walang sinabi ang Constitution who actually took part. Walang ganon. Ang sinabi lang, all members of the Senate. Okay. So, yun ang tingin kong Kung ganon ang intensyon ng konstitusyon, di sana tatlong salita lang yun, tatlong words lang yun. Sana linagay doon. Diba? Pero ako naman, from a civil point of view, no? Kami mga civilians, no? Hindi naman kami, But if I for one, I participate. I look, I watch, I analyze. No? From my end, from a civilian point of view, I can also pass judgment. Although mine will not count. Diba? But I can be a civilian judge, if you'd like to call it that. And I can also put in my, now my point being is kung talagang when it comes to actual decision or deciding on who is guilty or not, regardless of whether you're present or not, I think, pwede ka naman pass judgment So, ang lang is whether they will count it. Exactly. Diba? So, it wouldn't count, of course. Crucial kasi doon yung 2/3 pa rin yung 16 votes. Ngayon, sabi nila, hindi, 15 na lang yun, 14. Well, kung hindi talaga kayo magkakaintindihan sa Senado, talagang you will go to the Supreme Court. Paano pag sa Supreme Court na hindi pa justiciable question yan, hindi pa kami pwedeng pumasok dyan. Diba? Kasi walang grave abuse of discretion na nangyari, which is saka pa lang makakapasok yung Supreme Court. Di stalemate na yan, di kagulo sila sa Senado. Diba? Samantalang, simple lang naman yung i-interpret mo. 2/3 of all the members of the Senate. Is that, mas maganda nga kayo na ngayon, kung kayo yung mga hindi abogado, baka magkaintindihan pa tayo. Hindi, kasi yung contention ng iba, what about how can you pass decision on something that you have not seen and you did not take part in? Ang akin, that's why my point being was, regardless whether you're there or not, social media alone or nakikita mo yan. Nakikita mo na lahat. Kaya, hindi mo kailangan nandun ka. Kaya nga, a civilian judge like me,
can pass. I'll give you an analogy there. Kunyari, ikaw yung judge ngayon. No? May hearing. Natapos yung prosecution, gano'n. Tapos nag-retire ka. Ako pumalit sa'yo. Yung pumalit akong judge sa'yo, tapos na yung prosecution, pati, pwede ba sabihin na, ay, Judge Hinton, hindi ka pwedeng mag-decide dito. Hindi mo nasimulan Hindi mo yung simulan, kaso. correct. Hindi. I am now the sitting judge. I can go back to the records, yung transcript, etc., para makita ko yung nangyari. Di ba? Otherwise, wala nang kaso na made-decide. Bakit? Pag nag-retire, ibig sabihin, wala na. Tapos na tayo. That's right. Yung papalit na judge, hindi pwedeng mag-decide sa kasong yan just because he did not actually took part. Di ba? Yun. Ito, it's a battle of, to me, it's a battle of semantics and technicalities. Itong nangyayari ngayon. And then, at the end of the day, it's really kung ano yung political. At the end of the day, it's all about politics. Ano yung political. Like for instance, si Ontiveros, sa tingin mo, boboto ng acquittal yan? The same way with the, sa depensa. Amy Marcos, do you think boboto ng So you think conviction this whole impeachment is just a show? A show? Political show? Masyadong magastos sa show. Well, let's just be, let's put it mildly na, this is a constitutional process. But di ba, they want na siguro kailangan din tingnan natin tong impeachment proceeding ng na sa Constitution. Siguro kailangan baguhin tayo dito. No? Dito sa to. Na it is impeachment of an elected official like the president, the vice president. The two. Yun lang naman yung dalawang elected officials na impeachable officials No? Two. Highest officials in the land of the government is at the mercy of 24 senators. 24 senators. Ba? Na may political andon. So, dangerous to leave this impeachment to politicians alone. Wow. Well, that's a deep analysis and thought, but it makes actual perfect sense, especially kaya now. lang, yan ang konstitusyon. Lalo na sinabi mo, yung mga mag-judge dyan, they have their own personal political ambitions. So that makes it more complicated all the more, no? Pagka... Siguro ang lang dun, yung ebidensya para na lang sa tao guilty talaga to. Yan, ito. Yan, katulad to. Present nila yung sheriff. Alam niyo, yung impeachable offense, ang ipuprove mo lang doon are those committed during the time na the person, for instance, si Vice, already hold that impeachable position. Hindi yun mayor ka o vice, pero gusto nila i-present pa yung sheriff. Kung nagkataon na kapitan sa kagawad si Sara dati, baka doon maghanap din sila ng witness. So, kumbaga, baka may sinapak si Sara doon. The sins of the vice mayor is not the sins of the vice president when she was vice mayor. Iba yan ang biro nga din Hindi, kaya lang iprepresent yan para malaman ng prosecution paano katindi yung sapak ni Sara. Well, actually, habang tumatakbo ito, nagiging more complicated, but it's a fun way of analyzing it. It comes tapos to the fun of it. makikita mo, kada pre-trial pa lang, presko na tayo. Kasi ang audience nila, tao Bakit? Kasi politika pa rin to Okay, baka matalo kami sa impeachment pero mabawasan namin yung boto ni Sara. Yan. Kailangan itong mga kaya eto sinasang prosecution. Wala namang ebidensya sa Sara. Di ba ganon? Hindi naman niya kailangan mag-present Okay. Sila dapat mag-present. Kasi sila nga yung prosecution. The burden of proof is on the prosecution.
Pero pagka nag-press con sila, parang, asa ebidensya mo? Abay, ngayon ako nakakita ng abogado na hinahanapan ng ebidensya yung kalaban. Kung wala siyang ebidensya, di mas mabuti. Right. Di ba? Bakit mo hahanapin? Because ang audience nila, tao, gusto nilang iparating na walang ebidensya to. Pero strictly, pag dun sa pinag-usapan mo sa impeachment proceeding, hindi yun ang proseso. Kayo ang dapat mag-present. At kapag tapos ninyo, saka yung vice. Saka yung response. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Meron kami ditong name drop, but we will now reverse it this time. No, hindi na ako mag-drop ng names. Magda-drop naman ako ng ng mga mga words. One-liner. One line, one or two lines. Then tell me your thoughts. Hindi, ikaw magsasabi ikaw naman magda-drop ng name. That describes the whatever will person. come. I will describe something or situation. Good looking. Jojo. Ganon. Yeah. Naniniwala ako dyan. Jojo, kulang lang. Jojo and Ariel. Yan. Dagdagan mo ba? sige. Okay? Di tayo Name drop reverse to. Name drop reverse. Okay. One word. I'm sorry. Ito na tayo Okay. Ghost projects. Ako, ang daming pangalan. Dami mo pangalan. Ang dami yan. One or two. Top of mind. Speaker, former Speaker, Romualdez and President Marcos. Okay. Kasama mo ba yun sa UPAC ng... Si Presidente. Sinama niyo ba sa ano yan? sa kaso? Hindi pa siya pwedeng i-demanda ngayon. Hindi pala impeachable. Not impeachable. Sige. Pork barrel. The same names. Same din. Okay. Pork barrel na? Pork barrel. Ang dami kung Congress. Dami pa rin. Ganun pa rin Lower house ba? Even the Senate. Okay. Technical dismissal. PM Vargas. Okay. Accountability. Yung mga sa prosecutor na nagsasalita ng accountability, si Congresswoman Luistro. Yan yung lagi niyang sinasabi. Impeachment. Well, BP Sara. Transparency. Yung lagi nagsasabi ng transparency. What you can say a name and then your thoughts on it. I think Ombudsman Remulla. She should be transparent sa kanyang mga investigation sa mga kaso sa kanya nasa kanya. Alam mo, the ombudsman is an impeachable position o hindi mo pwedeng kunyari nandiyan pa rin siya next president nandiyan pa rin siya, so kailangan maging transparent talaga siya sa gawa niya. Right. I'm not losing hope sa kanya. I'm not losing hope sa kanya. Kahit na maraming ganyan, I'm not losing hope. No? Tinitingnan ko yung mama, hindi pa ako nawawalan ng pag-asa na gagawa siya tama. Unfortunately, hanggang ngayon, hinihintay ko pa rin. Rule of law. Rule of law? The Chief Justice. Chief Justice. Okay. Good governance. Good governance. Pasig City Mayor Vico Soto. Yung pa man din lalagay ko sana, future of Philippine politics. The same. The same. Okay. At of course, may pag-asa pa ba ang bayan? Of course. Hindi ko lang alam if it's during our lifetime. Pero may pag-asa. Meron pa tayong mga future sa politics. Future, well, if just on a personal note, if are you better? Do you have a better feeling of public service as a lawyer
a legislator before or actually na itong parang, in the executive branch? Well, it's a good thing na yun, being a lawyer, meron kang advantage sa legislations, because lahat naman yan batas eh. Right. Diba? So may advantage ka. But you should not use that advantage to the prejudice of other people. Kailangan gagamitin mo yung advantage mo, yung alam mo sa batas, no? Para sa tao. Kaya nga, di ba, those who have less in life should have more in law. That's Diba? right. Kailangan yun ang guiding principle. How about 2028? Parang go. You'll know that. We will know that. You will know that. Oh, good. One of the, even after the show, sabihin ko na. Taking it from what you said, there will be an advantage if you were to run and hold a more delicate and more coverage position. Natin, Jojo, samantalang dati, Pasiyo lang tayo, pakanta-kanta lang tayo. Ayos na rin yun. Ay, abot tayo sa ganun eh. Speaking of song, what best describes you, pare, as a song? Siguro yung... Anong pwede natin, Ang dami natin describe kinakanta me. nung araw. Hindi ko what can describe me sa song eh. Or although Or a song that you would sing for yourself. What would make me sentimental? Yeah. A house is not a home. A house is not a home. Yeah. Paano nga yun? Even though there's no one living there. For us, a house is not a home. Yeah. Paano nga yun, pare? Baka pag kumanta tayo. A chair is A still chair is not a chair. A chair is still a chair. It's still a chair. Even if though no one's sitting there. But a house is not a home. And when there's no one there. Yan. May version niya si Streisand. Barbara Streisand at saka si Sinatra. Maganda yung pare. Well, this feels like home with you. This conversation. Me too. Sana your show is up to midnight. Bakit hindi? Thank you very much, Yes, Atty. I enjoy it. On Politika All the Way. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Politika all the way. Thank you very much again, Ariel. Sabi po ni Atty. Inton, hindi raw po nila sinisisi yung judge sa dismissal by technicality of the flood control mess. Ngunit hindi pa rin daw po tapos ang mga kaso ng mga sangkot sa flood control mess na ito, sa flood control scandal. Number 2, sabi niya po, ang impeachment daw is a political show more than anything else. Number 3, ang ombudsman daw po must be transparent in all its investigations, not just this one, but beyond the administration. So, dyan po nagtatapos ang Politika All the Way. Lagi po natin tatandaan, diskusyon po, hindi po away opinion, hindi po personalan. This is Jojo A. Peace and love. Politika all the way. Politika all the way. Politika all the way. Politika all the way.